الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. أقسام الدلالة اللفظية الوضعية. No, ang mga pagkakahati-hati ng dilala lafdiya wad'iya. Anong tinatawag na dilala lafdiya wad'iya? Pagsasaad ng salita na na ilinagay o kaya linapag. Kumana salita ng istilahi, salita ng istilahi, halimbawa fa'il, maf'ul, yung pagsasaad niya na yun, ngayon, yung mga yun naman, hinati-hati na naman yun. Yung bagi-bagi man ito, hinati-hati na naman yun. Sabi niya, tangqasimud dilalatu al-lafdiyatul wad'iyatu ila salasati aqsami. Hinati-hati ang dilala lafdiya wad'iyah sa tatlong mga hati. Unang-una mutabiqiyatin, yakni dilala lafdiyah wad'iyah mutabiqiyah. Kumaba na yung pangalan niya, siyempre, dilala na siya, lafdiyah pa siya, wad'iyah pa siya, tapos mutabiqiyah pa siya. Yan kata singa na. Dilala lafdiyah wad'iyah mutabiqiyah. Yan katas na. Sala ka mong burong niya gini, matas. Dilalatu ad-dilalatul lafdhiyatul wad'iyatul mutabiqiyah. Ano ang ibig sabihin ng mutabiqiyah sa Tagalog? Tagalog hindi sa mantik. Ano ang ibig sabihin ng mutabiqiyah sa Tagalog? Ibig sabihin, tugma. Kaya man ng mutabaqah na tugma. Pag sinabi mong mutabaqah, ang kahulugan niya sa Tagalog, tugma o kaya magka-ayon. Magka-ayon. Yun yung kahulugan nito sa Tagalog. Ano naman sa mantik? Wala pa siyang sinabi. Sasabihin pa lang. Ariyo. Ano ito? Yun ang tinatawag na pag sinabi mong mutabiqiyah, na ano ang kahulugan ng mutabiqiyah? Na itong mutabiqiyah na ito yung dal, di ba ang madlul niya itong sasabihin niya. Wahiya at siya na mutabiqiyah na dilalatul lafzi, pagsasaad ng salita ala tamami ma'nahu, sa ganap na ma'nahu, ma'nal lafzi, sa ganap na kahulugan niya na al lafzi, al mawdu'i na ginamit siya, na nilagay siya lahu lil ma'na. Lahu lil ma'na. Nandiyan niyo ang ibig sabihin niya? Para madaling salita, itong mutabiqiyah, ito yung mga bahagi ng literal. Alam niyo yung literal? Pag sinabi mong manok, tugma doon sa kahulugan ng manok. Anong manok? Yung fried chicken. Yung fried chicken. Pag sinabi mong manok, yun yung fried chicken. Pag sinabi mong manok, tapos sinabi mo, nakita ko yung fried chicken. Kung totoo, sino yung fried chicken na yun na yung manok? Tugma ba yun? Hindi. Tugma. Bakit? Kasi literal. Literal. Mutabiqiyah. Tingnan naman. Dilalatul lafzi, pagsasaad nung salita nung manok ala sa tamami ganap o kaya kompleto ma'nahu, kahulugan niya ma'nahu, ma'nal lafzi, yani ma'nal manok, al mawdu'i na nilatag, nilatag yung nilapag, kumbaga sa atin nilapag, nilagay, nilagay, lahu lil ma'na, doon sa kahulugan.
Lahu lil makna, yani lahu lil fried chicken. Halimbawa, no? Diyan, no? Pagsasaad ng manok sa kumpletong kahulugan niya. No, kumpletong kahulugan ng manok, no, na al-mawdu'i na ginamit siya, kaya nilapag siya, no, nilagay siya, no, lahu lil fried chicken. Ano tawag ninyo sa fried chicken? Kasi di ba yung bata, no? Ang pagkaintindi niya sa manok, fried chicken. Di ba, no? Yung ginagawa na suwata, di ba, yung bago-bagong bata. Paano niya makikilala yung manok? Niyang kubalis na manok, kubalis yung fried chicken. No? Pero kung tutuusin, yung fried chicken at saka manok, yun na yun. Ariyo, ayun tinatawag na tugma sa kanyang kahulugan. Yung kahulugan ng bagay ay tugma doon sa pangalan niya. Halimbawa, nagsalita ka, pandak. Pandak. Nung nakita mo yung pandak na yun, pandak talaga, tugma o hindi? Tugma kay pandak. May kaya betungan na pandak. Ugit na yung kapuro yan. Ariyo, kaya kapuro yan na? Yung kapuro-puro, kasing tangkad ng poste. Dito na nabutog-butunan mo tabikiya. Hindi ang sabi doon na hindi mo tabikiya. Yung kahulugan nung kahulugan nung salita ay hindi tugma doon sa kahulugan niya. Ariyo, hindi tugma. Kaya sa atin, muna pag may tatawagin tayo, tangkad! Payatot! Ariyo, ayun mo, muna niya si mga payatot, kami niya kalalay tiyan. Maluwagi pa mimigiran. Ariyo, kailangan natin mo tabikiya na kung hindi siya tugma, buduro na mayroon mo tabikiya. Na yung mayroon mo tabikiya, nawala yun sa mantik. No, bakit? Kasi mali yung paglagay. Ano ito? Mali yung paglagay. Na ipatong mo nga itong baso dyan sa taas. No, sa taas nga. Kaya lang sa taas ng tutong. Tutong. Ariyo, taas ng tutong. Pinatong niya. Nadulas yung baso basag. Bakit? Kasi yung paglapag di tama eh. Ariyo, tulad nung paglagay mo ng pangalan doon kay Taba, na yung pala na niya pagpagtibis ka doon sa lawas yan. Mali yun. No, linagyan mo ng pangalan na payatot na miya kalalay tiyan, miya kalala mama. No, sa paglagay pa lang mali. No, na pag nagkamali na gano'n, wala na tayong magagawa. Yun ang tinatawag ng estila. Tulad ng mga pangalan ng mga maranaw na kahit yung mga Arabo, yung mga pato, ganyan, ariyo. Pato. Natitingnan doon sa pangangalan niya na pato, na kung dahil sa kaya siya tinawag na pato dahil di ba yung alam lakab, yung ang tawag dito, yung palayaw. Kapag tawagin mo yung tao sa palayaw niya, na minsan na maliban pa dun sa mga magagandang palayaw, na minsan na ang paglagay ng palayaw dahil minsan na kumbaga na dahil kinukutsa yung tao o kaya hindi, pinipintasan, no? Dahil pinipintasan yung tao o kaya tawag dito dahil doon sa pagrespeto o kaya paggalang sa tao. Ginawa na pinipintasan mo. Ay akalala ko na lagi doon pato. Yan bituin ka mampusa. Pato. Ariyo. Napag gano'n na mutabikiya yung gano'n. Ang hindi mutabikiya na yung nilengad na miyakaw ulit na tiga payatot. Doon lagi doon. Doon pa lang sa pagbigay ng pangalan, paglagay ng pangalan, mali na. Mali na. Ariyo. Ano yun? Sana halimbawa, kadilalatil jawadi. Tulad ng pagsasaad al-jawadi ng pangalang kabayo. Yung al-jawad na ngaranaya ako da. Ng pangalan na kabayo, o kaya ng kabayo, alal hayawani as-sahili. No. Sa hayop na sahil. Ano yung tunog ng kabayo? No. Pag manok pumuputak, no? Pag tao, anong tunog ng tao? Halika ka.
Doon ano ang tunog ng tao? Ha? Ano sali? Maraming tunog ang tao. Isa sa tunog ng tao yung utot niya. Ariyo. Pangalawang tunog ng tao, ano, yung hilik niya. Ilang tunog. Ariyo. Nandun ka pa lang sa nandun ka sa kabilang kwarto na, nasiga ko yun. Nag-giyera na naman sila. Ariyo. Alam nyo na yung sahil, no? Yan yung tunog ng kabayo. Siyabot yun to. Na yun pagsasaad nung sinasabi mo na kabayo doon sa ang tawag dito doon sa hayop na alin? Hayop na yun, tunog yan na tunog kabayo. No, pag nakita mo yung salita, tugma ba o hindi? Tugma. Among pabitiya. Isa pang halimbawa, wakadilalatil baiti ala majmu'il a'midati wal judran. Wakadilalatil baiti at halimbawa, dilalatil baiti pagsasaad ng bahay, pagtukoy ng salitang bahay. Pagtukoy sa alin? No, ala sa majmu'i kabuuan al-a'midati mga poste wal judrani mga dingding wal asqufi mga atip allati yahtawiha yung kabuuan yahtawiha na pumapalibot siya na bahay o kaya tinataglay niya na bahay siya na allati yung mga nabanggit. Siyempre, naniniwala ka ba na yung bahay may atip? Meron. Naniniwala ka ba na yung bahay may poste? Meron. Naniniwala ka ba yung bahay na mayroong dingding? Meron. Itip buto. Ano yun? Magkaiba pati yung tent. Kasi yung tent lang, meron lang sa tent, poste at saka atip. Ayun lang meron. Yun ang tent. Pero pag bahay talaga, meron pang dingding, meron pa. Marami pang iba na wala dito na binanggit niya. So ngayon, pag sinabi mong bahay, tatakbo sa isip mo yung mga dingding, mga hollow block, mga poste, mga electric panariw. Hanggang sa pati yung tao na meron pang tao sa loob ng bahay. Yun ang tatakbo sa isip mo. Ariw. Hindi naman pag sinabi kong bahay, nayang pikir ka na wala yung marapatik. So pa kayo mambuto. Masyado naman ang liit ng tingin mo. Ariw. Sa ating salita sa Tagalog, pag binanggit mo na bahay, na yung bahay na yun ay binubuo ng poste, binubuo ng dingding, binubuo ng pintuan, ng atip, ng bintana at iba pa. Pati CR meron na kaya nga tinawag na bahay. Ariyo, ayun, natugma ba yun o hindi? Tugma. Hindi man natugma. Siyabot yun. Pangalawa, tadammuniyatin. Yun, tugma. Ito, taglay. 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 Itong pangalawa, tadammuniya, taglay. Subot niyo yung taglay? Ano ang taglay? Anong taglay? Anong taglay? Pakayaan. Ay naman na taglay na yung nakapaloob sa bagay. Yung laman niya, yung kalaman niya, parehas kung katangian niya, lahat yung tawag doon taglay. Lakas niya, guwapo niya, pangit niya, busaw niya, kaya tatawag na taglay. Na ibig sabihin dito na tadammuniya yung taglay ng salita. Medyo nung palalim na ng palalim ito kanina tugma doon sa kahit saan doon saan ang halimbawa? Anong kahulugan ng tadammuniya sa mantik?
Wahiya at siya na tadamuniya dilalatul lafdi pagsasaad nung salita. Pagsasaad nung salita ala juz'i ma'nahu sa parte ma'nahu ng kabuo ang kahulugan niya na bagay. Niya na salita. Pagsasaad ng salita, pagsasaad ng salita o pamana, pagsasaad ng salita doon sa parte lamang ng buong salita. Subot niyo ito. Ano halimbawa ng pagsasaad ng salita doon sa parte ng buong kahulugan niya? Ano yan? Halimbawa, sasabihin ko, no. Sasabihin ko, no. Tao. Oh, no. Tao yan, no? Tao yan, no? Di ba, no? Tao yan, no? Tapos ang tinutukoy lang naman na mielenga kamay. Di ba, no? May pinutulan doon ng kamay. Mayroong mga masaker. Ano yun? Nakita mo? Kamay lang. Ano yun? Di ano? Na sinabi mo? Tao yan, no? Tao hindi. Siyempre, may kilala nga sa kamay niya. Ano yun? Bird na sala. Makita mo yung kamay na balbunin ganyan, yung mga kuko niya, na mga palad yun, na mga ito, may makalala. Huwag mo nang sabihin tao, kaburilya yun. Haliw, halimbawa may masakit na nangyari. Dito pa, tao pa to, tao. May tao pa rito, may tao. Yung may tao, kaya lang, ang tinutuwa kasi, halimbawa pumunta kayo, nag-rescue kayo doon sa lugar, no, may nangyayari, no. Tapos, masakit, pinagtatadtad yung mga tao doon. Pinagalo-halo yung mga tao doon, pati mga kambing, ariw, pati mga baka, mga manok na piyaw. Pinagtatadtad. Ako yung nutang masakit. Kami ako masikuan. Si Samurai X. Yung espada na ako. Ariw, no? Giniba nila yung lugar na yun. Pati mga kambing, mga balat, pinagtataga nila. Mayroong natanggal yung kamay, kuan. Ariw. Na ngayon, hinahanap nila yung mga tao doon, ngayon mga kambing na hindi naman nila hanapin yan, ariw. Tunap nila, buti na daw mga kambing. No? Pero ganun kahalaga yung tao, kasi ang Allah nagsabi, walakad karam na Bani Adam. Talagang piyakat tuyam sa tao. Hanggang sa kahit ang natitira na lang sa tao, na yung kapirasong bahagi ng kanyang katawan ay kinikilala pa rin namin siyang tao. So dahil doon, pag nakita mo yung kamay na yun, wajib ba yung ilibing o hindi? Wajib ilibing. Di ano? Yung katabi ko, nadikilabang, iplabang, ugin na sukambin. Ito na. Ano, bahala ka kung ayaw mong ilibing na, kung titira ka doon, lalo na pag marami, 3 araw na. Kailangan na nakapasok ka na. Tayin mo na yung mo kanino. Nanay, mabaho, hindi mo nilibing eh. Di ano? Bakit yung tao linilibing tapos yung ano? Ano ang hikma? Ang isang hikma, parehas din yung bangkay na hayop na matay. Kailangan ilibig kung hindi pabaho. Na ayaw ng Islam, no, na magkaroon ng kahihiyan yung tao, buhay, nahihiya na, patay pa, bigyan pa ng kahihiyan. Kasi mabaho pa lang bangkay ng tao. Bangkay ni Juan. At buhay nga lang, kiling-kiling nga lang, na power na. Ano pa kaya kung patay? Di ba ano? So yung Adam mo niya, nagtataglay. Tapos pumunta kayo, uy, tao tol, tao! Tao! Kasi hindi na alam, uy tol, nakakita ko ng daliri ng tao. Masyado pang mahaba. Nagmamadali kayo, rescue na. Tol, tao pa, tao! Di ba ano? Yun sa'yo ng tao. Pero hindi ang tinutukoy mo, buong tao. Ang tinutukoy mo, kamay lang ng tao. Sakto na yun. Yun yung tawag na Adam. Mundiya. Ayaw nito. Dilalatul lafdi, pagsasaad ng kasalita, alasa, juz'i, parte ng kahulugan niya. Parte ng kahulugan niya. Kasi yung kamay, kasama sa tao, hindi. Kasama. Yung balat, kasama sa dalandan, hindi. Dalandan. Ano to? Ano to? Dalandan to, balat ng dalandan. Parehas lang. Kung tawagin mo mang dalandan, pwede. Kung tawagin mo dalandan, ganun din. Bakit? Kailan niya? Kilalang, ano to? Tiyang mangga. Nariw.
Ano nga pamimihirang pahat? Al-maudu ilahu, nalinagay siya. No, nalinagay lahu lilma, nasa kahulugan. Sana halimbawa, kadilalati baitin, tulad nung pagsasaad ng bahay, alal judrani, sa dingding, fakat lamang, sa dingding lamang. Sasaad. Pagsasaad ng bahay sa dingding, lamang dingding at tigtan ko. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا. Nakatagpo sila doon ng isang jidar, pero yung jidar doon na bakod, nabawalay. Hindi dingding, magkaiba naman bakod ariw. Jidar ay yuridu ay ang qaddafa aqama. Yan o, nakakita sila ng isang tawag dito ng isang bakod na parang matutumba. No, na itinayo yun ng Nabi Khidir alayhi salam, ipiyupian niya. Qala lahu syi'ta latattakhadta alayhi ajra, dahil sa gutom nila, sabi ng Musa, baka naman kumuha na tayo dito ng kabayaran. Yan o. Jidar, judran. Yung pagsasaad ng bahay saan? Doon sa dingding lamang. Yan, hindi mo na sinama yung atip. Hindi na sinama yung one. Paano yun? Paano yung pagsasaad niya? Halimbawa, binombahan ng China, ng Pilipinas. Ariw. Tapos nasama yung bahay mo. Ariw. Tapos sinasabi mo, eto bahay ko, pero ang tinuturo mo na yung dingding. Ariw, eto bahay ko. Sabi ng mga ko, yan na pala ang bahay mo. Tinuturo mo dingding. Bakit? Kasi sakop ng kahulugan ng bahay mo yung sakop, taglay, ikimanaw to. Yun ang tadamo niya. Siya buti ito. Pangatlo, iltizamiyatin. Yung bangsa iltizamiya. Naging marunong na. Paano kaya i-translate itong iltizamiya? Paano? Itong iltizamiya na kailangan talaga yung kumbaga sa atin na hindi mawala. Sulat niyo muna ang Tagalog ng iltizamiya na yung hindi mawala. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng hindi mawala bago tayo pumunta dito. Sa pagsusulat, ano ang hindi mawala? Papel. Ano nga yung may papel? Parang sinabi mo, hindi mawala sa pagsusulat ang lapis at papel o kaya ballpen at papel. Paano ka magsusulat? Ariw! Yan o. Tulad ng pagluluto, anong hindi mawala sa pagluluto? Tubig, apoy, di ba no? Sa pagluluto, di ba no? Na ang tawag doon, iltizamiya. Sa madaling salita, hindi mawala. Pag gagamitin natin yung salitang hindi mawala sa salitang Arabic, lazim. Lazim. Lazim ng pagluluto ang apoy at tubig. Ariyo. Lazim ng paghiwa ang alin? Mag-slice. Lazim na mag-slice. Ano, Mateo? Kutsilyo ang ipin. Gamitin. Meron ka ng tanda dito na yung mo pagamitin. Ano, Ralph? Lazim sa pagligo ang alin, Ralph?
maliligo ka, lazim ano? Lazim ang alin? Ha? Hindi mo wala ang sabon. Ito, agit yung mana iltizamiya. Pero yung sa salitang pagligo, yung sabon, iisa lang ba yun o hindi? Ha? Iisa lang ba hindi? Hindi, iba yung sabon, iba yung pagligo. Tulad pag maliligo ka, no, na hindi mawala sa paligo, tubig. Na yung katawan mo at saka yung tubig, parehas ba hindi? Magkaiba yun! Pero kailangan. Yun, so tiga maranawa, yun kublag. Iti man ala, lazim. So ngayon, pag tayo magsasalita sa mga libro natin, darating tayo doon, sasabihin natin yung salitang lazim, naintindihan ninyo, ha? Yung hindi mawala. Ano? Hindi mahiwalay. Iti man lazim. Doon, iltizamiya. Iti man na iltizamiya, hindi mawala. Hindi mawala. Ano pa? Paano pa sabihin? Maikling salita, wala na ba? Ha? Ari po din. Dadun. Yung hindi mawala. Hindi magkaiwalay. Di ano? Ginanima na iltizamiya. Na ang Arabic nung ganon na yung hindi magkaiwalay, hindi mawala, naging iltizami o di kaya lazim. Lazim. Na doon sa iltizamiya na merong tinatawag na lazimon at saka malzumon. Lazim at saka malzum. Itong dalawa na hindi ito mawala. Sino si lazim? Si talaga. Sino si malzum? Si tinalaga. Sagot niyo ito. Saan ang halimbawa? Ng lazim at saka malzum. No. Saan ang halimbawa ng lazim at saka malzum? Bigay nga nga pa halimbawa. Hindi mo alam? Sino marunong? Sino? Sige, magbigay ka nga ng halimbawa sa alin. No. Sa pagprito, anong pinakakailangan? Kala ko tubig eh. Nagpuprito ka ng kwek-kwek, hindi. Ano yung nagamit mo? Tubig o mantika? Latest na ngayon, tubig daw eh. Ang prito. Hindi mo ba nasubukan? Hindi pa rin niya alam. Hindi rin ipamarito yung mato na pag marinig mo yun, hindi ka mapaniwala. Bakit? Kasi ang kailangan sa pagpipilito, mantika. Di ano? Ang lazim sa prito, mantika. Na ano ang malzum? Hindi yung prito. Sabi dito. Huwag nyo. No, pag nakakita ka ng prito, halimbawa, kwek-kwek, pag nakakita ka ng kwek-kwek, ano yun? No, maniniwala ka ba na yung kwek-kwek na yung ginamitan ng mantika o hindi? Ginamitan. Kasi lazim, hindi mawala kay kwek-kwek si mantika. Ano ito? Tapos na. Wahiya at siya na iltizamiya. Siya na iltizamiya na dilalatul lafdi. Sulat yung sa Yeso 1 and 2. Yung kaulugan niya na tama, no? Sulat ninyo. Tapos yung explanation natin, tandaan ninyo. At yung alalahanin mo lang na yung binigay. Ilan niyo si Ustad Mustafa. Ang tagal na namin nag-aral ng mantik, ilang taon na, hindi ko pa
Hindi ko pa makalimutan yung halimbawa niya na fahmu amrin min amrin. Sabi niya maintindihan yung tubig mula doon sa ipon na lumilipad-lipad sa ere. Hindi yan ito kalipatan. Na ngayon nagbibigay tayo ng maraming halimbawa na kung saan doon ang kaya sa gugudangaw na tigamran, ang doon ay kaya sa gugudan sa Tagalog. Ha? Ha? Kumbaga sa pagkain na nabusog ka, kung saan sa mga pagkain yung nabusog ka, yung na-timingan mo, ariw, kaya timingan ka. Kung saan doon sa mga halimbawa natin na doon mo naintindihan, no, kung naintindihan mo yung fried chicken o yung manok, bahala ka na sa buhay mo. Ariw, ang mahalaga, importante. Ito din. Ha? Ang mahalaga, ano? Ang mahalaga, yung importante. Yung importante at saka mahalaga, magkaparehas pa ng kaulugan o hindi? Ha? Hindi. Doon, oo, ikaw hindi. Ano ba importante? Ha? Mga di pamaragipahan. Wahiya dilalatul lafdi, yun yung pagsasaad ng salita. Pagsasaad ng salita. Ala shay'in sa bagay. Kharijin na labas an ma'nahu. An ma'nal lafdi. Bagay na labas an ma'nahu mula sa kahulugan niya, kahulugan ng salita. Magsasaad yung salita ng sa bagay na labas. No, katulad sabi ko, kwek-kwek, ariw. No, yung kwek-kwek, labas pa sa kanya yung mantika o hindi? Ha? Labas o hindi? Labas yun. No, kung man kwek-kwek, nagyunta itlog, pero hindi siya magiging kwek-kwek kung walang mantika. Yung tinatawag na iltizamiya. Yan ka nito. Lazim malzum mo to. No, pero kung tanungin mo, yung itlog at saka yung mantika, no, sakop ba ng itlog yung mantika? Hindi. Magkaiba yun, di ba no? Kaya lang parang sinabi mo na parang sakop niya kasi hindi magkaiwalay yung dalawa. Ala shay'in, pagsasaad nung salita, nung salitang quick, ala shay'in sa mantika na kharijin, na ang mantika na yon na kharijin labas, an ma'nahu mula sa kahulugan niya, kahulugan ng quick. Labas sa kahulugan ng quick. Pero lazimin lahu, kailangan lahu lil lafdi, kailangan para sa kanya doon sa salita. Kailangan doon sa salita. Sana ng halimbawa, kadilalati sakpin, tulad nung pagsasaad ng bubong. No, pag nakita mo yung bubong, no, maniniwala ka na ala jidarin sa dingding o kaya dagdagan natin poste, yahmiluhu na nakatukod sa kanya. Maniwala ka hindi? Di ba no? Pag nagsabi ka ng bubong, mayroong dingding o kaya poste na tumutukod sa kanya. Ariw. No, kasi hindi siya matatawag na bubong. Ariw. Hindi siya matatawag na bubong o kaya atip kung walang nakatukod. Ustad, bakit yung mga bubong na yan? Yero yan, hindi yan bubong. Kaya man nakabuntuan sa bubong na yung itinaas na may tukod, ariw. Yun ang bubong. Yung sinasabi mo, bubong yan mali yun. Ang tawag doon, yero. Sabut yun to. Ala jidarin sa dingding, yani o kaya poste, no, yahmiluhu na dinadala niya na jidar, siya na sakfin, dinadala niya. Fayutalakhasu min hada, na summarize mula dito, mula sa paliwanag natin ito, anna na ang ad-dilalatul lafdiyya al-wadiyya, hinati sa tatlo, mutabiqiyya, tadammuniyya, iltizamiyya. Tadaribu examinasyon. Na-assignment draft na. No, tadarib na, kumbaga sa atin na quiz training. Pagsusulit. Pagsusulit. Hadihi tadaribu.
ito ay mga pagsusulit na nagagawin natin insya Allah Ta'ala, at yung sagot niya ay si araw ng ha? Kailan yung dali? Sabado. Oh, kay mapitan na bunalitan ng sagot to. Kung kaya natin sagutin bukas, di bukas natin sagutin. Mag-courage kayo, no? Sagutin natin sa araw ng Septo. Septo. Nasita na sa ngayon, Tederi. Babasahin nyo o babasahin ko? Basahin nyo. Meron bang sumasagot na ako bang magbabasa? Ikaw yung sasagot, ikaw yung magbasa. Kung ako ang sasagot, ako ang magbasa. Ariyo. Kung kayo ang sasagot, kayo ang magbasa. Na ilang question yun? Maliit lang, 21. Ariyo. 21. Nasagutin nyo yan, ha? Ano to, Stan? Isusulat ito sa papel o kuwan? Hindi, isulat mo sa tubig. Stan, isulat ba ito sa papel? Hindi, isulat mo sa kalab. Stan, isulat ba ito? Isulat mo sa hangin. Ano yun? Hindi na mures yun. Ang dilala, lafdiya, wad'iya, hinati sa tatlo. Isa, dilala, lafdiya, wad'iya, mutabiqiya. Pangalawa, dilala, lafdiya, wad'iya, tadammuniya. Pangatlo, dilala, lafdiya, wad'iya, iltizamiya. Kaya dito na, mures mo ka. Hintayin mo pa na ikaw ang i-memorize niya. Yung nga libro nyo na, mura-murize ka nyo yan. Itong aklat ninyo, yan, memorize na kayo. Na kayo na, hindi man lang ninyo suklian na i-memorize din ninyo siya. Kasi ano na, ilalangalangag ka nun, alam mo, di ganun yung kalipatan. Andun tip ko nga dito, no? Nasunsun libro ka na yung mga di ba? Magtataka pa si Asis. Ikaw ano? Yung ba yung libro kang ginagamit ko, yung libro mo, dyan eh. Ha? Kasi memorize ka niya. Ilalangalangag ka niya, na di ganyan mag-ipumlag. Pugakal nga may ustad. Ano ba ka ng pugakal? Noral, anong ginagamit mong libro? Sa'yo, yung sa akin. Na-memorize ka niya, na ikaw na hindi mo siya i-memorize. Kuya. Natigi Mangkanura. Ngayon, nag-aaral na ako ng mantik. Titirahin na kita, ha? Pilosopo ka, ha? Yun dun sa inyo, maraming pilosopo. Yan, doon sa inyo, maraming pilosopo, no? Natirahin mo na sila. Ginanap, tupakain na, ginanap niya nga din nga sa mantik, malaki na yan. Pwede ka nang mamilosopo. Ito na kaya, Matthew, habang tumatagal na nag-aaral ka ng mantik, na parang nawawala ka sa isip. Ha? Sabot nga, di? Ha? Ano na siyabot ko? Nauna. Tanungin mo man yung libro mo, kakilalang-kilala ka niya.
Sagutin niyo yung mga tanong niya, kayo naman ang sasagot, hindi ako.